Hello mga kapatid, nagbabalik na naman po kami ng aking anak na si Sofia. Sofia na po ang tawag namin sa kanya. Ang full name po niya ay Sofia Isabella. Ang nickname niya talaga since nung bata siya ay Isa. Pero this time gusto na niya tawagin namin siyang Sofia. So bago ako magkwento pa sa vlog na ito ay syempre ang healing process ni Sofia ay pupunta kami sa temple. Malapit sa Kyoto Station, mga 7 minutes to walk lang siya. So kahit mainit ang panahon, syempre tuloy pa rin ang lakad namin. Ibabahagi ko sa inyo ngayon kung anong suporta nakuha ni Isa sa Japan government. Naku, Isa na naman ang nasabi ko ni Sofia. Hirap, hindi pa rin ako sanay. At last year, sa vlog ko, nasabi ko na meron kaming inaasikaso mga papeles para sa government, sa City Hall na ina-apply namin para sa suporta sa kanya. At yun ay last year November na aprubahan po. Thank you Lord. Support, hindi namin inaasahan na ganun namin kabilis siya matatanggap yung kanilang approval. Ang level niya may 1, 2, 3 siyang level. Ang nakuha ni Isa is level 2. So by level 1, 2, 3 iba-ibang amount yun. So si Isa ay naaprubahan for pension for 4 years. Actually, hindi namin talaga alam ang tungkol sa suporta na ito ng government. Pero may nag-advise sa amin, sa mga taong nakatagpo namin, na-meet namin, dahil nga sa sakit ni Isa, punta kami din ng iba-ibang hospital, iba-ibang lugar, meron sa aming isang tao nag-concern at in-advise niya yun. So, in-apply kagad namin sa City Hall yun last year. So, naprubahan siya ng November. Ang nakakagulat pa, dahil nung naaprubahan yung kanyang pensyon, nagbigay sila ng amount ng halagang since nung 20 years old siya, binagsak nila ng isang bigay yun. So siguro kung iano ko sa peso is almost, kakagulat, 800,000 pesos. And then since nung November last year, every month, December hanggang ngayon, hanggang sa 2024 ay makaka-receive siya ng pension every month. Ang bait talaga ni Lord, nagpapasalamat talaga kami sa kanya dahil bibigyan kanya ng pagsubok, pero bibigyan ka rin niya ng bagay na pagagaanin niya yun na hindi kanya pababayaan. Talaga nagpapasalamat kami dahil dito sa Japan nangyari ito, dahil kung dyan kami sa Pilipinas, anong suporta makukuha namin sa government? Wala. Kaya talagang thankful kaming lahat, Lord. Thank you, thank you. Ang government ng Japan is the best. Talagang grabe. Meron silang support ang binibigay sa mga PWD at sa mga sitwasyon na kagaya ni Isa na may sakit na yun na nga sinabi ko na meron siyang PTSD, anxiety attack and depression, at may isa pa, pero sa ibang pagkakataon ko ikukwento yun kasi medyo hindi ko pa kayang ikwento, medyo ibang level siya. So talaga nagpapasalamat kami dahil ang Japan government ay super. Hanggang ngayon talaga ang support ang binibigay nila, libre ang gamot niya, konti lang binabayaran namin sa doktor. Pero since nung hindi na siya umiinom ng gamot, hindi na kami every month nagpupunta ng doktor niya. So, bali mga 3 months, one time lang kami. Kung kailan namin gusto, tatawag lang kami and then pupunta kami. Hindi na siya required pumunta kasi nga, hindi na siya uminom ng gamot, nag-healing process na siya. Kaya sa mga ina na katulad ko na may pinagdadaanan sa mga anak na dumadaan sa ganitong sitwasyon, kailangan lang natin magpakatatag, kailangan lang natin mag-focus sa kanila, kailangan nating ibigay sa kanila yung ating oras, yung ating panahon. Lahat-lahat kailangan nating ibigay. Hindi madali, mahirap, pero kailangan nating gawin dahil kailangan nila tayo. Walang makakagawa nun sa ating mga anak kundi tayo lang. At merong pagkakataon na gusto ko nang kumipap kasi yung sitwasyon ni Sofia, ng anak ko, ay hindi talaga napakadali. Iba talaga siya, 4 na sakit yun. So talagang pakiramdam ko parang ako na rin yung magkakasakit. Kasi 'di ba, mahirap tignan yung ating anak na naghihirap, na may pinagdadaanan, pero wala tayong magawa. Hinihingi ko nga sa Lord yung sakit niya eh. Sabi ko nga, Lord, akin na lang kasi kaya ko yan. Sa edad kong to, kaya ko yan.
At least ako, naranasan ko na lahat, ang sarap at ang hirap. Yung anak ko ngayon pa lang, ang dami pa niyang pangarap. Tapos nagkasakit siya, hindi niya magawa yung mga bagay na gusto niya. Pero hindi mangyayari yun dahil iba ang gusto ni Lord na gawin natin.